isang games, dinownload mo, free games. Tapos may advertisement dyan. Pag-click mo ng advertisement, nung pala, phishing scam. Online games, napasok na rin umano ng mga scammers ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Tagal po ng biyahe, traffic. Kasi ang jeep, dito transfer kami, 12, magkano lahat yun? 30 plus 12, 42. And then from Buendia to UN is 17 na. Mas mahal, pagod pa. Dagdag gasto sa pasahe at mas matagal na biyahe, reklamo ng mga pasaherong apektado ng limitadong operasyon ng LRT-1. Tropical Storm Goring posibleng maging super typhoon. Habagat palalakasin ngayong weekend. FIBA World Cup 2023 formal nang magsisimula dito sa Philippine Arena. Gilas Pilipinas sasabak sa opening day match kontra Dominican Republic. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Umarangkada na ang FIBA Basketball World Cup 2023 ngayong araw. Kasama sa inaabangan sa opening games ay ang pagsabak ng Gilas Pilipinas mamayang gabi. Mula sa Philippine Arena, ito ang balita ni Rina Villamor, Kamara, live. Rina, gaano ka-jam-pack ang venue at nagsimula na ba yung unang game? Magandang gabi, June. Tama ka nga, maraming tao ang nagpuntahan dito sa Philippine Arena para nga sa formal na pagbubukas ng 2023 FIBA World Cup. Dahil ito rin ang unang pagkakataon kung saan 3 bansa ang mag-host nito, kasama na dyan ang bansang Japan at Indonesia. Dito nga sa Philippine Arena, gaganapin ang unang game ng Gilas Pilipinas kontra sa Dominican Republic mamayang alas 8 ng gabi. Nasusundan naman ang laro nila kontra sa Angola sa Linggo at sa Italy naman sa darating na Martes. Walang pila ang mga sasakyan at maluwag ang naging pagbiyahe papunta sa venue. Ang mga fans maagang nagsidatingan at kanina rin ay nakasabay namin ang ilan sa mga private vehicles na pag-aari ng mga mambabatas na maaga rin sa venue. Mahigpit ang patakaran dito sa Philippine Arena. Sa simula nakita natin ang performance ng ating World Cup mascot na si Jeep na ang ibig sabihin ay Japan, Indonesia at Philippines. Bago ako lumabas sa venue, nagsisimula na rin ang third quarter sa laro sa pagitan ng Angola at Italy. Kanina nga 43-40 pabor sa bansang Italy. Sa halftime din ay nagpamalas din sila at nag-award din sila ng mga Hall of Famers na pinangunahan ng FIBA President na si Hamani Niag. Mamayang second halftime, abangan naman ang ilan sa mga kilala sa larangan ng musika ang magbibigay kasayahan. Kasama na po dyan sila Sarah Geronimo, The Don at Ben and Beth. Ito na ang ikalawang beses na naging host country ang Pilipinas matapos itong unang maging host noong 1978 na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum at Araneta Coliseum. Taong 1936 nang unang sumali sa Olympic Basketball ang Pilipinas na tinawag na The Islanders sa pangunguna ni Ambrosio Padilla. 1954 naman ay nakamit natin ang bronze sa World Cup na pinangunahan ni FIBA Hall of Famer Kaloy Loizaga. 8 taon din tayong hindi naglaro ng FIBA Games ang bansa. At taong 2040 na tayo nakabalik sa entablado ng basketball kung saan tinawag na tayong Gilas Pilipinas. At sa ating bansa, 3 playing venues ang paglalaroan. Ang mga kupunan na nasa Groups A at B nalalaro sa Smart Araneta Coliseum. Ang mga nasa Groups C at D naman sa MOA Arena. Samantala dito naman sa Philippine Arena, ang 2 unang laro kung saan isinasagawa na nga ang laro ng Angola kontra sa Italy. Mamaya naman abangan nyo ang kupunan natin ng Gilas Pilipinas kontra sa Dominican Republic. Sa Okinawa, Japan naman, ang mga kupunan sa Groups E at F na kabubukas at sa kabubukas pa lamang na Indonesia Arena ang mga bansang nasa Groups G at H. Sa kasalukuyan, June, Spain ang may hawak ng trono sa kampyonato noong FIBA 2019. Ang USA at Yugoslavia naman ang may hawak ng pinakamaraming world titles na umabot na sa 5, kaya naman hangad ng Team USA na makuha ang kanilang ika-6 na titulo ngayong taon.
June, mga bandang alas 7 ng gabi, asahan natin ang pagdating dito ng ating presidente na si President Bongbong Marcos para suportahan ang Gilas Pilipinas. Talagang magiging stricto sila at pagdating ng ating presidente, magsasagawa na sila ng lockdown dito para wala nang maaaring makapasok at makalabas dito sa Philippine Arena. At yan muna ang latest mula dito sa Philippine Arena. Back to you, June. Bago ka pumasok, Rina, baka ma-lockdown ka. Gaano ba kahanda ang Gilas Pilipinas ayon sa interview nyo kahapon kay Coach Chot Reyes? Maganda ba, positive ba siya na kaya nating talunin itong Dominican Republic? Sabi naman niya sa atin kahapon na tutulungan daw niya yung mga manlalaro para magkaroon ng motivation para mapanalo natin kahit isa man lang dun sa mga laro natin dito sa ating Group A. Kasi nga marami tayong magiging laro dito, no? Ang Dominican Republic, Angola, at isa nga sa mabigat na kalaban natin dito, ang Italy. Todo naman ang pag-iensayo ng Gilas Pilipinas dito nga sa 2023 FIBA World Cup dahil ang gusto nga nila matagumpay ang kanilang makipapakita dun sa ating mga kababayan. June. Alright, good job, Rina. At ingat ka dyan. Salamat, Rina Villamor, Camara. Pinasok na rin ng scammers ang online games ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Dito, kumukuha umano ang mga personal information hanggang sa matuntun ang mga digital wallet at bank accounts. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang phishing comes in all forms, text messages, emails, and ngayon nga, di ba, yung mga games. Tila nag-evolve na ang modus operandi ng mga scammer ngayong may SIM registration law na. Kung noon ay aktibo ang mga ito sa pambibiktima sa pamamagitan ng text messages, medyo nabawasan na umano ito ngayon. Subalit hindi pa rin tumitigil ang mga ito dahil pinasok na rin umano nila ang mga online gaming application. Halimbawa, isang games, dinownload mo, free games. Tapos may advertisement dyan. Pag-click mo ng advertisement, nung pala, phishing scam. Oras na kumagat ang isang gamer sa pain. Dito na makukuha ang mga personal information hanggang sa mga bank account. We should call out siguro dun sa mga gamers also or yung mga Play Store, I guess, na nag-aalaw ng mga apps na to because dapat since, if it comes from you, akala ng mga tao legitimate. Pero we should watch out for also kasi hindi lahat ng nakikita natin dito sa mga tinatangkilik nating Play Store, App Store. Oo, sa mga App Store, hindi ibig sabihin ay totoong legitimate or kasi there are of course other apps whose intention actually is to just steal information. Mismong ang anak ni Captain Sabino ay nabiktima na nila habang naglalaro online. I was a victim of it before. Yung anak ko naglalaro online and then free game. So, dinownload niya because it's new and it seems nice. IT pa yung anak ko. So, after a while, nakuha niya lahat ng information doon sa PC namin, andun ang Binance ko, andun ang mga crypto ko, nalimas. Kaya paalala ng PNP-ACG sa mga mahilig maglaro online, mag-ingat na mabuti at huwag i-click ang mga nagpa-pop up na advertisement o anumang link para hindi mabiktima ng mga scammer. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang military exercise sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defense Force sa Zambales. Kabilang naman ang pagpapalakas sa defense at security cooperation ang tatalakayin ni Pangulong Marcos sa pagbisita ng Australian Prime Minister sa bansa sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kinubkob ng ibang bansa ang teritoryong sakop ng Pilipinas. Bunsod nito, humingi ng tulong ang Armed Forces of the Philippines sa mga kaalyadong bansa upang ipaglaban at maprotektahan ang ating bansa. Ito
Ito ang senaryo na ipinakita sa amphibious landing military exercise ng Pilipinas at Australia, katuwang rin ng Estados Unidos kanina sa Zambales. Isa itong island retaking o paglusob ng Filipino at Australian forces sa isla na kinubkob ng kalabang bansa. Sa pagsisimula ng military operations, ipinadala ang paratroopers sa lugar. Sunod ang mga amphibious vehicle na may nakakabit na automatic grenade launcher at 50 caliber machine gun. Sumuporta naman sa operasyon ang 2 F-35 combat aircraft ng Australia sa beachfront. Kasunod nito, dinala naman ng 2 Osprey aircraft ang mga sundalo ng Pilipinas sa sinakop na teritoryo. Matagumpay naman na napabagsak ang enemy flag. Sa huling operasyon, nagsanib puwersa na ang AFP at Australian forces para sa mga natitirang kalaban na hindi pa sumusuko. Dito na sila tuluyang nagtagumpay at muling naitayo at naiwagayway ang watawat ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang magiging impresyon ng mga Pilipino sa ganitong klaseng military drill? Handa nga ba ang Australia na tumulong sa Pilipinas kapag dumarating na ang ganitong klaseng problema? Sagot ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. For us, it is a function of exercising our interoperability. I really don't know what impression it gives. I'm not prepared to answer it. I haven't taken a survey. Ayon kay Australian Deputy Prime Minister Donald Marles, nais nilang palakasin ng defense at security cooperation sa Pilipinas. We are very ambitious about working more closely together, about building our high-end interoperability, about seeing our defence forces become closer. Umaasa naman si Pangulong Marcos na magpapatuloy ang military exercise ng Pilipinas at Australia. At ito ang tatalakayin ni Pangulong Marcos pagdating ng Australian Prime Minister sa bansa sa susunod na buwan. Well, I think we will be discussing for sure also the continuation of this kind of a joint exercise to increase the capabilities again of our, alam naman ninyo, pagka na maganda ang coordination, lalong-lalo na pag sa military, pagka napakalaki ng multiplier effect. And that's why it is important that we continue that. Personal na sinaksihan kanina ng Pangulo ang military drill na ito ng dalawang bansa. Ito ang kauna-unahang amphibious maneuvers sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng Australian Defence Force. Ayon naman sa Australian Deputy Prime Minister, nais nila na maisakatuparan na rin ang joint patrol kasama ang Pilipinas. Defence forces have been working closely together about how to make that happen and to do that in the most effective way. And we're really pleased with the progress of those discussions, and we expect that the first of those joint patrols will happen in the not too distant future. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakipagpulong si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ngayong araw sa pamunuan ng Philippine Coast Guard sa Maynila. Kabilang sa tinalakay ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang mga hakbang na maaaring gawin sa naturang issue. Pabibilisin din ng DFA ang pagproseso ng grants para sa karagdagang mga gamit ng PCG. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sa West Philippine Sea at kung paano natin nagawa ng mga kababo yung issue. Ipinaliwanag ng Philippine Coast Guard ang kasalukuyang sitwasyon at ang ginagawang transparency operation sa West Philippine Sea kay Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa pagbisita nito ngayong araw sa tanggapan ng PCG. Ayon kay Rear Admiral Armand Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, tinalakay sa pagpupulong ang mga maaaring gawing hakbang ng bansa sa naturang issue. Kabilang na dito ang pagpapalakas ng ugnayang panglabas at ang pagkakaroon ng karagdagang mga gamit ng PCG sa pamamagitan ng grants. At yung mga effort ng both agency kung paano mapapanatili yung ating ugnayang panglabas. At yung Coast Guard is an instrument of
white-to-white ship diplomacy. And pinag-usapan din po doon yung kung paano matutulungan ng Department of Foreign Affairs yung pagkakaroon pa ng mga gamit ng Philippine Coast Guard like drones, offshore patrol vessel at saka ng mga ibang maaaring magamit pa sa maritime domain. Pinasalamatan naman ni Secretary Manalo ang PCG sa pagiging mata at tenga ng mga Pilipino sa West Philippine Sea at sa dedikasyon nito sa maritime safety and security sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Nangako din ito na suportado ng DFA ang modernization program ng PCG upang lalo pang maging epektibo ang mga pagganap nila ng tungkulin. Pabibilisin din umano ang proseso ng mga grant na nakukuha ng bansa para sa PCG para agad itong magamit ng Philippine Coast Guard. Ang Department of Foreign Affairs patuloy na maghahanap ng paraan na maresolba ang issue sa pamamagitan ng diplomatikong paraan. Nangako naman ang PCG na patuloy na susuportahan ang AFP sa kanilang ginagawang rotational and resupply mission at pagpapatrolya sa West Philippine Sea. But the Coast Guard is prepared. Kung kailangan kami ng Armed Forces of the Philippines para mag-assist, we will do so. Itinanggi naman ng PCG na may pakikipag-ugnayan sila sa Estados Unidos tungkol sa surveillance plane na nakamonitor nitong nakaraang rotational and resupply mission. Anything about the monitor. Basta yung Glory mission, it's about Philippine Coast Guard and the Armed Forces. Doon sa West Philippines Sea kasi hindi naman tayong players doon. And kung may makita may lumilipad, then that's their own initiative. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sana ngayong hapon ng libu-libong motorista sa toll plaza sa Balintawak, Bukawi at Ciudad de Victoria ang mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX. Yan ay dahil sa dami ng gustong makapanood ng opening games ng FIBA World Cup 2023. Kasama sa inaabangan ng Pinoy basketball fans ay ang laban ng national team ng Pilipinas. Mula sa toll plaza sa Ciudad de Victoria, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ang sitwasyon dyan sa NLEX, partikular sa papasok sa Philippine Arena? Rosalie, magandang hapon. Kanina ng alas 5:30 ng hapon nga ay isinara ang lahat ng mga access road dito sa Ciudad de Victoria, papasok at palabas ng Philippine Arena upang bigyang daan ang isinasagawang FIBA World Cup sa Bukawi, Bulacan. Simula kaninang tanghali ay naramdaman na sa Balintawak, Mindanao Avenue at Karuhatan Toll Plaza ang pagsikip ng daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Nagkasabay-sabay kasi ang mga sasakyan papuntang FIBA World Cup at ang mga pauwi ng probinsya sa long weekend. Bandang alas 2 naman ng hapon ay naramdaman na rin ang mahabang pila ng mga sasakyan papasok ng Ciudad de Victoria papuntang Philippine Arena at maging sa Bukawi Toll Plaza. Para iwas traffic, marami na rin sa mga motorista na manonood ng FIBA World Cup na walang RFID ay napilitan ng magpakabit ng RFID. Gayun din ang mga uuwi ng probinsya para magbakasyon. Nauna na rito ay inanunsyo na ng NLEX Management na ipinatutupad ang 100% RFID at no cash lane sa Ciudad de Victoria, Toll Plaza. Papakabit lang ako ng RFID dito para yung travel namin is wala nang delay. Para maiwasan yung traffic. Siyempre, galing pa kayong Batangas eh. So yun, iniwasan namin yung traffic tsaka yung sabay-sabay na pagpunta sa arena. Sa FIBA, oo. Sobrang traffic ngayon. Ngayon, kasi hindi na rin makakadaan dito pag wala atang RFID. Kaya nagpakabit na rin kami ng RFID. Magkita-kita kaming pamilya kasi yung aking mga kapatid ay nandito sa Pampanga. Samantala, natapos na kaninang alas 3 naman ng hapon ng pre-toll para sa Class 1 vehicles na ipinatupad din dito sa Ciudad de Victoria Exit kaninang alas 12 ng tanghali. Bilang konsiderasyon na rin ito sa mga manonood ng FIBA World Cup. Galing pa po kami ng Tanawang Batangas, kasama ko yung anak ko. Tapos yun nga, pupunta kami ngayon sa Philippine Arena para mapanood ng Gilas. Nandito po namin para makakuha po ng
RFID. Dahil libre. Tol, sa class 1. Ayon naman sa NLEX Management, may inilaan ng FIBA na libreng sakay para sa mga manonood ng basketball sa Philippine Arena na nasa 500 bus, kung saan ibinababa ang mga pasahero sa drop-off point sa terminal ng Philippine Arena. Makikita ang detalye ng ito sa mga social media site ng NLEX. Ayon naman kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, nasa 200 NLEX personnel kasama ng mga marshal na nakadeploy ngayon dito sa Ciudad de Victoria. Anya hanggang matapos ang event at hindi pa rin nakakauwi ang mga manonood, ay tuloy-tuloy pa rin ang gagawin nilang pagbabantay sa lugar. Nag-deploy kami ng more than 200 traffic and incident response personnel kung na-dedicated po dito sa Ciudad de Victoria. At yun po, ini-expect nga po natin na siguro mga no time after yun ay dadaan na yung punta dito sa Philippine Arena. Yun nga po, unang-una na po yung kailangan po naka-RFID na po sila kasi 100% RFID na yung ating Ciudad de Victoria. Rosalie, kung mapapansin mo dito sa lugar ko, kanina ay may mga dumadaan din ng mga bus. Yun yung mga shuttle bus. Dahil sarado na nga itong papasok dito sa Ciudad de Victoria, sa Toll Plaza, ay pwedeng pumasok lang yung mga shuttle bus na galing sa Clark at maging doon sa Metro Manila na mga may sakay na mga manonood, kaya pwede si pa rin makapasok dito. Pero yung papasok ng mga private vehicle ay negative na. Saka rin Rosalie, ipanin ko na rin dito, makikita mo, sa lugar ng Ciudad de Victoria, makikita mo maraming mga kababayan tayo na mga naglalakad rito mula sa munisipyo papunta rito sa Ciudad de Victoria na humahabol sila para sila nga ay makapanood na sa ngayon sa laro ng Gilas, na kung saan nga ang ating mga basketballista ng mga Pilipino ang lalahok mamayang alas 8. Kaya marami ngayon ang humahabol para manood at naglalakad lang sila papunta dito sa lugar ng Philippine Arena sa ngayon. At yan mo latest live mula dito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa iyo, Rosalie. Yes, maraming salamat Nestor Torres, nag-ulat ng live mula sa Ciudad de Victoria Toll Plaza. Maraming hindi magandang naidudulot sa kalusugan ang sobrang taba sa katawan. Isa na rito ang pagkakaroon ng problema sa pagbubuntis ng kababaihan. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Sa work, tayo ka lang, no? Ikot-ikot ka lang doon sa loob ng office or sa bahay. Alamin ang iba pang dahilan kung ano-ano ang naidudulot ng obesity sa kalusugan ng tao. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumuko si dating US President Donald Trump sa Fulton County Jail sa Atlanta, Georgia, USA upang harapin ang felony charges laban sa kanya.
Kaugnay ito ng pagtatangka umano ng dating presidente na baligtarin ang resulta ng halalan sa estado noong 2020. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Sumuko ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump sa mga otoridad sa Georgia kung saan niya kinakaharap ang criminal charges kaugnay ng mga pagtatangkang baguhin ang resulta ng halalan noong 2020. Nanggaling ang Republican leader mula sa kanyang tahanan sa New Jersey, Huwebes ng hapon, August 24. Tumagal lamang ng 20 minuto ang booking procedure ni Trump, subalit naglabas ito ng kauna-unahang mugshot ng isang dating presidente ng Estados Unidos. Suot nito ang isang navy suit at red tie. Nakasimangot at magkasalubong ang mga kilay ni Trump habang nakatingin sa lens ng kamera. Upang pansamantalang makalaya si Trump sa Atlanta jail, naglagay naman ito ng bail bond na nagkakahalaga ng $200,000 o 11.3 million pesos. Bago tuluyang umalis sa airport ng Atlanta, muling itinanggi ni Trump ang mga paratang sa kanya at iginiit ang karapatang questionin ang pagkatalo sa 2020 election. What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. And everybody knows it. Pang-apat na indictment ni Trump ang Georgia case at nasa 71 criminal charges na ang inihain laban sa dating Pangulo ng Amerika. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na ng Pentagon ang pagsasanay ng Ukrainian F-16 pilots sa Estados Unidos sa susunod na buwan upang magamit na ang advanced aircraft laban sa Russian forces. Matagal nang hinihiling ng Ukraine ang fighter jets upang mapaigting ang pagtatanggol laban sa pag-atake ng Russia. Ayon kay Pentagon spokesman Pat Ryder, ilang piloto at dosenang personnel na magmamantene ng aircraft ang kabilang sa US training. These pilots will also be conducting English language training at Lackland Air Force Base in San Antonio, Texas, in September prior to attending F-16 flying training in Arizona. Hindi lamang boarding pass at passport ang maaaring i-check ng mga airport authorities sa Incheon at Gimpo Airport sa South Korea, kundi pati ang timbang ng mga pasahero ng Korean Air. Kikuluhin ng isa sa pinakamalaking airline sa South Korea ang ilan nitong mga pasahero sa mga susunod na linggo. Ngunit isa lamang ang Korean Air sa mga airline company sa buong mundo na kinakailangang makakuha ng weight data ng eroplano dahil sa mandato ng governmental airline regulators. Ang pasahero at ang kanilang bagahe ay kikiluhin anonymously at ang datos na makukuha mula rito ay isusumite ng airline sa Ministry of Land, Infrastructure, and Transport ng South Korea. Subalit kinumpirma rin ng airline na kung hindi papayag ang pasahero na makuhaan ng impormasyon ay maaari itong tumanggi at sabihin ito sa isang staff member. Naghain ng reklamo ang US Justice Department laban sa SpaceX dahil sa umunoy discrimination ng kumpanya sa mga refugee sa bansa. Anila pinipigilan ng spacecraft manufacturer ang asylees at refugees na mag-apply at hindi man lang kinukonsidera ang mga ito upang maging empleyado. Ito ang balita ni Azel Kaisip. Citizenship status, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi umano tinatanggap ng SpaceX ang mga refugee at asylum seekers sa United States. Kaya naman naghain ng kaso ang United States Justice Department kontra sa SpaceX dahil sa paglabag sa Immigration o Nationality Act, ayon sa isang news release ng ahensya noong August 24. Ayon pa rito, inilalagay umano ng SpaceX sa kanilang mga job listings na tanging mga green card holders at US citizens lamang ang maaaring magtrabaho sa kumpanya dahil sa federal export control laws. May batas gaya ng International Traffic in Arms Regulation na naglilimita sa pag-hire ng mga foreign nationals sa mga spacecraft and rocket manufacturer. Ngunit ito ay dahil sa national security reasons.
Ayon sa investigasyon, hindi patas ang hindi pagkonsidera o pagtanggap ng kumpanyang pagmamayari ni Elon Musk sa mga asylum seeker at refugee anuman ang kanilang kwalifikasyon. Para naman sa mga tinanggihang i-hire ng SpaceX dahil sa diskriminasyon, hinihikayat ng Civil Rights Department ng DOJ na kontakin sila sa IER SpaceX case at usdoj.go o tumawag sa 1-888-473-3845. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang SpaceX ukol sa issue. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangunguna ngayon sa standings ng UNTV Volleyball League ang AFP Lady Gunners matapos patumbahin ng PNP Lady Patrollers. Samantala tinalo naman ng Senate Lady Defenders ang Ombudsman Graftbusters. Habang pumasok na rin sa win column ang Judiciary Justice Servers. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Iboco to Alcancia, back to Iboco. Opening sa likod. Nanalo ang Judiciary laban sa DFA Emissary sa unang laro. Ang mga lady servers na naging matalino at madiskarte ay tinapos sa 3 sets sa scores na 20-25, 18-25 at 14-25. Isang malakas na panimula sa koponan ni Coach Butch Gandarosa sa pangunguna sa laro at pagbibigay ng 7 puntos. Nagad binawi ng lady servers na nagpamalas ng maraming drop balls. Sa second set, magandang mga ball saves ang ipinakita ng DFA na pinilit na mapalapit ang scores sa lady servers. 8 attacks ang ibinigay ng mga emissaries habang 15 attacks ang ginawa ng lady servers sa pangalawang set. Binigyan ng magandang hiyawan ng mga fans si dating NCAA at Maynila player Margarita Pepito na sumungkit ng 14 points ng maaga. Ang natatanging manlalaro na may double digits sa third set. Ngunit agad naman ulit itong binawi ng Judiciary team sa kanilang team effort. Napiling bilang best player ng laro si Dada Yuboco. Inayos lang namin yung receiving nila kasi nung first game namin yung receiving talaga problema tsaka yung service nila. Kasi last time nag-error mas marami yung error ng kalaban tapos sinasabayan nila, 'di ba? So ngayon mas na lessen yung errors nila. We will continue to work on lessening the errors, mas magkaroon ng kumpiyansa sa bawat isa, dumipensa, maging alert, etc. So, yun ang palaging sinasabi ni Coach and that's what we need to work on. Continue also to improve our service kasi medyo marami pa kaming libreng points na binibigay sa aming mga opponents. Dalawang malakas na koponan ang nagarap sa second game, ang PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunners. Ang dalawang koponan na ito ay nagtapat din ng pre-season games noong nakaraang August 3 sa Celebrity Sports Plaza kung saan nanalo ang AFP sa best of 3 sets. Sa first set, nagpasabog agad ang Lady Gunners 17-25. Nagpamalas ang Lady Gunners ng 10 attacks sa second set upang tumaas muli ang lamang sa 6 na puntos 19-25. At sa wakas, inangkin ng AFP ang third set 11-25. Ang veteranong manlalaro na si Patty Orindain ang best player of the game. Kailangan lang talaga practice, more practice, kondisyon ng katawan, isip para magawa ng tama yung mga yung lalaro sa game, during the games. In the coming games, hopefully, maging okay yung service reception namin and mas mapatibay namin yung defense pattern namin. Kasi spike-wise, offense-wise, okay kami. Magiging problema lang talaga namin is depensa at reception. So, yun yung pag-trainingan namin naman sa mga parating na araw. Sa padaw, sabi ni Felipe, Cecilio, Sa third game, dikit na laban sa pagitan ng Senate at ng Ombudsman. Senate na dating natalo sa AFP at Ombudsman na nanalo naman sa DFA. Nakuha ng squad ni Premier Coach Roger Goreab ang panalo sa 4 na set matapos magpakita ng determinasyon sa laro upang bumalik sa pagkatalo noong opening day.
Samantala, napuno ng miscommunication at errors ang Draftbusters na matibay ding lumaban sa likod ng mga Lady Defenders. 25-19, 26-28, 26-24, 25-21. Best player of the game, si Sheila Cecilio. Kami, nagpo-focus kami dun sa sa reception, sa ball handling, kasi pinaka-importante yun Yung composure lang nila, sinasabihan ko lang sila, huwag mawawala, mag-focus maigi. Kasi mahirap lang, huwag ninervyosin, kasi hindi naman mga professional na player yan. Last Tuesday nakapag-training kami, saka medyo kami sa service tsaka sa receive. Kaya lang hindi nila na-apply ngayong araw. Kaya doon kami nahirapan sa service namin. Yung opensa namin kasi mga import namin medyo naubusan, napagod. Na-injured pa yung isa. Abangan ang susunod na laro sa August 31 sa Paco Arena. 1:00 ng hapon maghaharap ang Ombudsman kontra sa PNP. 3:00 ng hapon para sa AFP kontra sa Judiciary. At 5:00 ng hapon ang Senate laban sa DFA. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalo pang lumakas ang Bagyong Goring habang nananatiling nasa silangan pa rin ng Luzon. Alamin na ng latest sa ating panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center live. Ray, ano ang factor bakit nagtatagal sa East Philippine Sea itong Bagyong Goring? Meron bang weather system na nagtutulak sa kanya pababa habang hinahatak naman niya ang habagat? Parang ganun ba yun, Ray? At ano ang inaasahan nating weather ngayong weekend? Magandang hapon din sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay merong high pressure area dyan sa may upper part at yung western part ng bagyo. Kaya hindi masyadong makausad ngayon pakanluran o pa-norte itong bagyong Sigoring. At ayon sa pag-asa, maaaring ang tumagal ng hanggang 5 araw pa sa Philippine Air Responsibility itong bagyong Sigoring. Sa ngayon ay nasa layo siyang 260 km dyan sa may silangan ng Calayan, Cagayan. At taglayin ito ngayon lakas ng hangin 110 km per hour at pagbugso na aabot sa 135 km per hour. Bukod dyan sa bagyong Sigoring, makikita natin meron tayong isang low pressure area nandito pa sa labas ng Philippine Air Responsibility pero wala pang direktang epekto ito ngayon sa ating bansa. Ito naman bagyong Sigoring ay makakaapekto dyan sa may malaking bahagi ng Northern Luzon, yung Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, kasama na yung Cagayan area, dyan makakaranas ng mga pag-ulan. Pero yung signal number 1 ay dyan lamang po sa eastern portion ng Babuyan Islands, yung eastern portion ng mainland Cagayan at maging yung Isabela. Within 36 hours, makakaranas po dyan ng mga pagbugso ng hangin. Kalat-kalat ng mga pag-ulan din na maranasan sa nalabing bahagi ng Luzon, kasama ng Metro Manila, yung area po ng Bicol, then yung Mimaropa area at yung area rin po ng Visayas and ilang bahagi po ng Mindanao. Dahil naman po yan sa tinatawag natin na epekto ng habagat o yung southwest monsoon. Pagdating po ng itong weekend natin, Sabado-Linggo, ay nasaan po nalalakas pa yung habagat habang lumalakas din itong bagyong Sigoring at inaasahan na by Monday, ito ay posibleng maging isang super typhoon category. Sabihin po niyan ay habang siya ay nasa silangan po ng ating ng Luzon ay patuloy po siyang hihigop ng lakas dyan po sa may karagatan sa may East Philippine Sea. At titingnan natin kung itong bagyong Sigoring nga ay lalabas na ng Philippine Air Responsibility by Wednesday or by Thursday. June? Sabi mo kanina, maaaring maging super typhoon Sigoring sa Lunes. Meron bang mga probinsya dyan sa Northern Luzon o bandang mga Ifugao, bandang Mountain Province, makakaapekto ba ito, Ray, doon sa mga probinsya na yan? O pwedeng maharang o mabasag ng mga bundok dyan sa mga probinsya na yan, yung bagyo, Ray? Yung direct link effect, Jun, ang mas maapektuhan itong bagyo, yung nasa eastern section ng ating bansa, which is yung Cagayan and Isabela area. Baka yung area ng Aurora at Quezon, baka sakali na mahagip kung bababa ng konti itong track ni Goring. Pero yung western part, kasama ng Ilocos Region, yung Cordillera, Administrative Region, mostly dyan, kung lalakas yung habagat, Jun, yan ang magdadala
ng mga pag-ulan yan sa mga lugar na yan. Kasama na ibang bahagi ng Southern Luzon and then yung Visayas. And maaari mag-uumpisa yan by Sunday and Monday and Tuesday. Yun yung mga araw na posibleng makaranas pa tayo ng malakas na mga pag-ulan, June. Bang lumalakas yung bagyong Goring na yan, yung sinasabi mong low pressure area na nasa west, ano, tama ba Ray, west? Ano naman ang mangyayari dyan? May possibility bang maging bagyo yan? Yung LPA, June, nasa labas pa siya ng Philippine Air Responsibility dito sa may silangan ng ating, makita natin yan. Pero based doon sa mga models, June, baka mas malakas pa ito dito sa bagyong Sigoring. Pero yung track na ipinakikita niya, tila hindi ito maglalandfall o lalapit sa ating bansa. Bagkus ito datahakin ang direksyon papunta ng southern part ng Japan. Yan ang obserbahan natin sa mga susunod na araw. Pero nakikita natin talagang mas malaki yung diametro nito. Ito kasing si Goring na nasa less than 300 kilometers lamang yung kanyang pinaka-diametro. Pero nakikita natin doon sa mga simulation, nakikita mas malaki talaga itong low pressure area na ito, Jude. Kung sakaling ang magiging bagyo yan, ibig sabihin paglabas ni Goring, maaring pumasok yan, mas malakas, ganon. Titingnan natin yun, kung ito ba ay baka dito lang, kung sakaling papasok dito sa may kanto ng Philippine Area of Responsibility at agad na nga pupunta dyan sa may area ng Japan. Pero baka mag-abot kung baka sila dalawa nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o kaya kakalabas lang ni Goring, papasok naman itong bagong sama ng panahon, Jude. Pero kung mag-aabot man, Ray, hindi namang magsasanib puwersa? Hindi naman, Jude, dahil napakalayo ng distansya nila, palabas na itong si Goring, habang ito namang itong panibagong sama ng panahon na ito ay medyo malayo pa at yung direksyon ay papunta dito sa may southern part ng Japan, Jude. Ayos yan. Mas magandang balita yan, Ray. Maraming salamat, Ray Pelayo. Samantalang maraming mga pasahero ang nahihirapang makasakay kanina bunsod ng limitadong biyahe ng LRT1. Bukod sa pahirapang pagkukommute, inirereklamo rin na mga ito ang dobleng pamasahe dahil hanggang Hilpuyat at Vito Cruz stations lamang ang biyahe ng mga tren. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, tatagal ang limitadong operasyon ng LRT1 hanggang sa araw ng Linggo. Ito ang balita ni JP Nunez. Hindi ko din po alam na sarado. Mag-commute na lang, sir, jeep po. Regular na sumasakay ng LRT1 si Mary Jane Calosor. Mula sa Baclaran Station sa Pasay City, bumababa siya sa Fernando Po Jr. Station sa Quezon City upang pumasok sa kanyang trabaho. Pero kanina nadismaya si Mary Jane nang malaman na sarado ang Baclaran Station dahil limitado ang biyahe ng LRT1. Base sa advisory ng Light Rail Manila Corporation, limitado ang operasyon ng kanilang mga tren simula pa kahapon, bunsod ng ginagawang pagkukumpuni sa Riles. Pasado alas 12 ng tanghali kahapon nang magkaaberya ang second generation train set ng LRT1, kaya't kinailangang limitahan ang biyahe ng mga tren. Para sa mga pasaherong patungo ng southbound, tanging biyahe mula Fernando Po Jr. hanggang Vito Cruz Station lamang ang gumagana. Habang ang mga pa-northbound naman ay limitado lamang mula Hilpuyat Station hanggang Fernando Po Jr. Station. Kabilang sa mga nakasarang istasyon ang Baclaran, EDSA at Libertad. Yung mga pasaherong hindi makasakay doon sa isinarang Baclaran Station ng LRT1, kinakailangan nilang maglakad para makasakay ng jeep dito papuntang Hilpuyat Station. Ayon sa kanila, kapag sumakay sila ng jeep, dagdag din ito sa oras ng kanilang biyahe at gastos sa kanilang pamasahe. Yung tagal po ng biyahe, traffic. Kasi ang jeep, dito transfer kami, 12, magkano lahat yun? 30 plus 12, 42. And then from Buendia to UN is 17 na. Mas mahal. Parang gano'n na nga, mas mahal, pagod pa. Ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, aabutin pa ng hanggang sa Linggo, August 27, ang gagawin nilang pagkukumpuni ng mga riles bago maibalik sa normal ang biyahe ng mga tren. Alinsunod ito sa rekomendasyon ng kanilang engineering team upang masiguro na magiging maayos ang operasyon ng mga tren at ligtas na sakyan ng mga pasahero.
Sa mga larawang ibinahagi ng LRMC, mula pa kagabi ay inaayos na ang mga riles na nasa pagitan ng EDSA at Baclaran Station. Inaabisuhan ng LRT1 management ang mga pasahero na planuhin ang kanilang pagbiyahe at humanap muna ng alternatibong ruta. Humingi naman sila ng paumanhin dahil sa abalang naidulot sa mga pasahero. Pero binigyang diin ng LRMC na nananatiling prioridad ang kaligtasan ng mga pasahero. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Proteksyon mula sa human trafficking, illegal recruitment at iba pang krimen ang pakay ng revised guidelines para sa mga Pilipinong pupunta sa abroad. Nilinaw din ng Department of Justice Interagency Council Against Trafficking na hindi maraming requirements sa ilalim ng revised rules. Ito ang balita ni Dante Amento. At mga dito bago hindi to bago. Ini-implement to since 2015 at until recently ini-implement natin to. Sisimulan nang ipatupad sa September 3 ang revised guidelines para sa Filipino travelers. At aliwas sa inaakala ng marami na mas mahirap o mas mabusisi ito, sinabi ng Interagency Council Against Trafficking na ginawa nilang mas simple ang proseso. Gaya na lang sa mga first-time tourist traveler na ang basic o pangunahing requirement ay ang passport, boarding pass, return ticket at visa kung kinakailangan. Sakaling may makitang red flag ang immigration officer ay saka lamang ito hihingan ng karagdagang dokumento gaya ng proof of financial capacity, bank statement at certificate of employment. Ayon kay Yusek Nicolas Felix T. ng IACAT, layunin ng revised protocols na ito na protektahan ang ating mga kababayan mula sa human trafficking, illegal recruitment at iba pang krimen. Dati-dati, kailangan ng affidavit, authenticated affidavit of support na dumadaan sa consulate natin. Ngayon, hindi na kailangan pag relative within the first civil degree. May itinakda na ring time limit sa revised guidelines para sa pagtatanong sa mga pasahero upang hindi na maulit ang mga insidente na naiiwan ng eroplano dahil sa tagal ng pagkakahold sa immigration. Walang problema ang frequent traveler. Kung dati-dati nakakalabas ka na at nasa record na ng BI na bumabalik ka naman, hindi ka nag-TTNT o naghahanap ng travel abroad, ay hindi ka magkakaproblema sa iyong pagbiyahe. Para naman sa mga departing overseas Filipino workers, kailangan nilang magpakita ng Overseas Employment Certificate o OEC o ang bagong OFW clearance na inisyu ng Department of Migrant Workers. Gayon din ang employment contract, visa, work permit o ano pang dokumento na magpapatunay na may naghihintay sa kanilang lehitimong trabaho sa pupuntahang bansa. Ang mga minor de edad naman ay mangangailangan ng birth certificate na inisyu ng Philippine Statistics Authority. May mga pagkakataon din na kailangan ng DSWD Travel Clearance Certificate at iba pang dokumento. Wala namang dapat ipangamba ang mga madalas ng bumiyahe sa labas ng bansa, lalo na kung maganda naman ang record nito sa BI. Ang layunin ng ating departure formalities ay upang protektahan ang mga kababayan sa human trafficking, illegal recruitment at sa mga iba-iba pang kasamaan out there. No? Alam naman natin to, no? Recently lang lumalabas sa balita, napakaraming mga Pilipino na nagpapanggap na turista upang pumunta sa mga visa-free countries tulad ng Thailand, Myanmar, Cambodia or Laos at doon, balak pa rin nila magtrabaho doon sa mga sabi-sabing mga scam center doon. Maaaring pumunta sa official website ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa kumpletong detalye ng revised guidelines para sa Filipino travelers. Ang Bureau of Immigration ang magpapatupad ng mga panuntunang ito. Paliwanag pa ng kawanihan, sa pamamagitan ng mga inilatag na guidelines, mas mabilis na lang sa kanilang mga tauhan kung ano ang hihingi na requirements sa mga Filipino traveler. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong-milyong pondo para sa cancer patients ang itutulak ng Senado na mapondohan sa susunod na taon. Nangako naman ng liderato ng Senado na isusulong nito na mataasan pa ang pondo para sa kalusugan at edukasyon. Ito ang balita ni Bernard Dadis. We're looking at hundreds, malaki din na amount, maybe 100 million as a start for this Cancer Endowment Fund. Para makatulong sa pagpapagamot ng mga mahihirap na cancer patients sa bansa, lalagakan ng pondo ng Senado ang isang Cancer Endowment Fund sa ilalim ng 2024 National Budget.
Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, pagtupad ito sa matagal ng mithiin at advokasya ng pumanong na kalihim ng Department of Migrant Workers na si Secretary Susan Toots Ople. Yan daw ang pangarap niya ni Secretary Toots na dahil sa kanyang experience, dahil sa kanyang karanasan, na napakamahal ang babayaran ng isang tao, lalo na pag may cancer siya. Ang gusto po niya na mabigyan ng tulong ating mga indigent patients. And unfortunately, she passed away before she could see this to fruition. Pag-aaralan anya ng mga mambabatas kung sa Department of Health ilalagak ang pondo o sa specialty hospital. Dagdag ni Zubiri, suportado na ito ni House Speaker Martin Romualdez at pag-uusapan din nila ni Senate Committee on Finance Chairperson Sani Angara. Samantala, tiniyak naman ni Senator Angara na pagtutulong-tulungan ng mga senador na madagdagan ang pondo para sa sektor ng pangkalusugan at edukasyon sa pinal na bersyon ng 2024 National Budget. Ay kay Senator Angara, patunay aniya ang mga ipinasang pambansang pondo sa nagdaang 4 na taon na binibigyang prioridad ng Kongreso ang pagdadagdag ng pondo para sa health at education sectors. Kabilang sa mga nadagdagan ang pondo sa Kongreso sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act ay ang ilang specialty hospitals na pinatatakbo ng Department of Health. Palagi rin anyang tinataasan ang pondo para sa medical assistance for indigent patients. Dagdag ng mambabatas, paniguradong may mga departamentong mababawasan ng pondo kapag tinanggal ang mga non-recurring expenses gaya na lamang ng mga infrastructure projects na naimplementa na ngayong taon. Inaasahan na rin anya na tataasan ang pondo ng state universities and colleges, kabilang na ang University of the Philippines. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Papayagan ng makauwi bukas ang mga pamilya sa evacuation center sa bayan ng Ginubatan, Albay. Kasunod ito ng panibagong assessment na ligtas na sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon ng kanilang lugar na nasa 8-kilometer extended danger zone. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Nag-consult kami sa PDRRMC with Sir Cedric Daep, and binigyan nila kami ng go signal na maipadicamp namin yung 2 barangays. That's the Barangay Tandarora and a portion of Mulad Bukad Grande. Mahigit 300 pamilya na lumikas mula sa 2 barangay sa Ginubatan, Albay dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon ang papayagan na makauwi bukas. Ito ang napagkasunduan ng mga barangay official at lokal na pamahalaan ng Ginubatan sa pakikipag-ugnayan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Batay ito sa panibagong assessment kung saan lumalabas na ligtas nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga taga-barangay Tandarora at Mulad Bukad Grande na nasa loob ng 8-kilometer extended danger zone. Nagpa-reassess kami ng area, and Tandarora is on the safe side na kasi nag-revalidate, nakita yung Barangay Tandarora sa may distansya. Kailangan na rin ng bakante na evacuation center sa Mauraro Elementary School kung saan sila nanatili sa loob ng halos 3 buwan. Pagbibigay daan din ito sa mga guro at estudyante na magamit ang mga silid-aralan sa pagsisimula ng pasukan sa darating na Martes. Excited naman ang mga estudyante na makabalik sa kinakisnan nilang kapaligiran at makapagpatuloy sa pagtatanim doon sa banan ng bulkan. Ako po, ang pakiramdam ko, okay lang na mag-uwi na kami kasi para maasikaso ko yung mga taniman namin doon, tapos yung bahay, maasikaso ko. Nakatiis kami ng ilang magtatatlong buwan dito sa evacuationan. Wala naman kami magagawa kung talagang kami ay pauwi na. Sa relief naman, hindi naman kami nagkulang, hindi naman kami napabayaan. Makakatanggap pa rin ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Ginubatan at ang mga evacuee na pauwi na sa kanilang mga lugar. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumaas na ang presyo ng mga school supplies sa Divisoria 4 na araw bago ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante.
Inaasahan naman ang pagdagsa ng mga mamimili simula bukas hanggang Lunes. Pinag-iingat naman ng publiko sa mga mandurukot na karaniwang humahalo sa mga namimili sa Divisoria. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Yung mga kailangan lang talaga ng bata ang kabibilhin. Maaga pumunta sa Divisoria para mamili ng school supplies si Nanay Jeremy para sa kanyang mga anak na papasok ng grade 2, grade 5 at grade 8 simula sa darating na Martes, August 29. Ramdam niya ang pagtataas ng presyo ng mga school supplies dahil ang 2,000 pisong budget niya noong nakaraang taon nasa 3,000 na ngayon. Ngayong araw na rin namili sa Divisoria si Nanay Christine na nagmula pa sa Silang, Cavite. Anya, 4 na estudyante ang bibilhan niya ng school supplies kaya mas inagahan na niya ang pamimili. Ang hirap i-budget. Sobrang hirap budgetin talaga. Lalo na ngayon, tapos ang hirap pa ng hanap buhay. Sa pag-iikot ng UNTV News Team kanina sa Divisoria, makikitang nagsitaasan na ang mga itinitindang school supplies kumpara noong nakaraang linggo. 220 pesos na ang presyo ng isang pack ng notebook mula sa dating 200 pesos. 25 pesos na rin ang presyo ng isang pad paper mula sa dating 20 pesos. Ang mga ballpen at lapis, tumaas na rin ng 5 piso kada piraso na ngayon nasa 10 piso na ang isa, habang 35 pesos ang presyo ng crayons at ang syurag mula sa dating presyo nito na 25 pesos ay 30 pesos na. Hindi naman tumaas ang presyo ng mga school uniforms ayon sa mga nagtitinda simula pa noong nakaraang linggo, kaya nananatili sa 280 hanggang 300 pesos ang presyo ng isang set ng kindergarten uniform. Habang nasa 150 to 250 pesos ang presyo ng blouse o polo at pants ay naglalaro sa 200 to 350 pesos. Hindi rin nagbago ang presyo ng mga school bags na nasa 200 to 550 pesos. Kapasokan na sa Martes kaya inaasahan yung dami ng tao ng bukas, linggo, tsaka Lunes. Yung mga buyer tumatawad, gusto nila ng medyo mababang presyo. So, kung kaya naman ibigay yung presyo, bakit hindi bigay? Samantala, dahil sa inaasang pagdagsa ng mamimili dito sa Divisoria simula bukas hanggang Lunes, pinayuhan ng ilang nagtitinda ang publiko na agahan ng pagpunta at ingatang mabuti ang mga dadalhing kagamitan. Isip nila yung mga wallet nila, yung bags nila kasi sa ayaw at gusto mo kasabay ng maraming tao yung mga mandurukot. Kami ng mga vendor minsan naisampay, sila pa kaya. Lagana pa rin yung maraming magnanakaw at saka yung mga hold-upper. Kaya ingatan pa rin nila yung mga gamit nila, secure pa rin. Hindi natin alam na katabi na pala natin sila, kala mo mamimili lang. Samantala, batay sa inilabas na datos ng Department of Education o DepEd, nasa 20,093,611 na ang kabuuang nakapag-enroll ng mga estudyante para sa school year 2023 to 2024 na inaasahang magsisimula sa August 29. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Madalas dahil sa sobrang busy sa trabaho at hectic ng schedule, nakakalimutan na nating pagtuunan ng pansin at bigyan ng tamang pag-aalaga ang ating sarili. Pero alam nyo ba, kapag kulang sa alaga ang ating katawan, naapektuhan ang ating productivity. Kaya sa mga workaholic at halos wala ng break, sabay nating alamin ang ilang self-care tips. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Pag sinabi mong self-care, well-rounded approach siya. So, syempre, nandyan yung ating faith, yung ating emotions, nandyan yung ating psychosocial well-being, yung ating physical well-being, and yung ating mga iba't ibang factors like yung family natin, environment. Walang me time? Puro ka na lang ba trabaho to provide the needs and necessities of the family? O kaya'y palaging nagsusunog ng kilay that you no longer get the much-needed rest? Hinay-hinay lang mga kasangbahay. Alam niyo ba na kapag hindi natin napapangalagaan ang ating sarili, malaki ang epekto sa ating productivity? Kung puro na lang work and studies at wala ng pahinga, maaaring maging dahilan ito para mag-gain o mag-lose ng weight. At minsan, nagiging sanhi pa ito ng nutrient deficiency.
Kapag sumobra na po, hindi na natin inaalagaan yung sarili natin, bumababa unang-una yung ating productivity. So pag bumaba po yung ating productivity, cascading effect na po yan. Nagsasuffer na rin yung ibang factors po ng ating lifestyle. Meron tayong mga coping mechanisms na tinatawag Meron tayong binge eating, meron naman hindi na kumakain. In terms of nutrition, nagkakaroon po tayo ng mga nutrient deficiencies. Sabi nga nila, you cannot give what you do not have. Kaya mahalaga ang self-love at self-care. Papaano nga ba ang tamang pag-aalaga ng sarili? Self-care tip number 1. Feed your soul with God's Word. Mabisang outlet ito for stress release. Ang pagkakaroon ng healthy spiritual routine ay mayroong malaking epekto sa work performance. At bago magsimula ang iyong araw, huwag kalimutang manalangin at ilagak sa Diyos ang lahat ng mga alalahanin. Self-care tip number 2. Get enough sleep. It's not the quantity of sleep but the quality of sleep. Bagaman mas maganda pa rin ang 8 hours of sleep, kung hindi talaga kaya, have a good nap time o siesta. Malaki ang nagagawa ng 20 minutes siesta para magkaroon ng energy upang ituloy ang importanteng ginagawa. At kung kaya, gawing at least 1 to 2 hours. Mas maganda, meron po tayong naps. Pero hindi rin po pwede ng sobra-sobra kasi may mga researches din na nagsasabi na kapag napapadalas ang pagtulog mo or yung pag-nap mo, lalong-lalo na sa hapon, po pwedeng mag-increase yung mga likelihood ng mga comorbidities po natin. So kapag nagkakaroon po tayo ng kaunting siesta lang sa hapon, syempre nare-refresh po tayo. Self-care tip number 3. Diet and exercise. Siguraduhing balanse ang kinakain mula sa Go, Grow, and Glow Food Pyramid upang makuha ang proper nutrition na kinakailangan ng katawan. Pero hindi sapat ang diet lang. Kailangan itong sabayan ng exercise kahit 30 to 45 minutes 3 times a week. Para naman sa mga office worker, for every 2 hours na nakaupo, mag-stretching ng at least 10 to 15 minutes to keep the blood pumping. Kasi it increases your metabolism. So pag mataas ang metabolism mo, hindi ka rin basta-basta mag-gain ng weight kasi nababurn mo yung kinakain mo. At isa pa, kapag mataas ang metabolism mo, hindi ka rin basta-basta manghihina or yung tinatawag nating fatigue sa isang araw. At self-care tip number 4. Engage with activities that bring you joy. Ang paglalaan ng oras upang gawin ang mga bagay that spark joy ay nakakatulong sa pagtanggal ng stress at nakakapagpabago ng mood. Walang masama sa pagiging hardworking. Huwag lamang kalimutang alagaan rin ang sarili dahil mas makatutulong ito upang mas magampanan ng maayos ang ating tungkulin at trabaho. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumabak sa test game kahapon sa isa sa mga venue ng FIBA World Cup 2023 ang dalawang koponan na nagkampiyon na sa UNTV Cup. Sa mga larawan ay binahagi ni Senate Committee on Sports Chairman Senator Bongo, makikita ang basketball game ng Senate Sentinels at ng Judiciary Magis sa MOA Arena sa Pasay City kahapon. Kasama rin sa naglaro sina Senators Joel Villanueva, Sani Angara at mga empleyado ng Senado, habang si Supreme Court Associate Justice Maidas Marquez naman ang nanguna sa koponan ng Judiciary Magis. Nananawagan din ng mga opisyal na suportahan at ipagdasal ang Gilas Pilipinas para sa mga laban nito. Ang Senate Sentinels ay ang tinanghal na champion sa katatapos lang na UNTV Cup Executive Face-Off, habang ang Judiciary Magis naman ay 2 beses nang nagkampiyon sa regular season ng UNTV Cup. Nahirang na Anak TV ambassadors ang mga host ng Good Morning Kuya na sina Ira Mariano at Joshua Dionisio. Advokasya ng Anak TV na mahikayat ang mga TV station at content creators na lumikha ng mga palabas o content na child-oriented at child-friendly. Ito ang balita ni Harry Ilagan.
For the first time, nagkaroon ng Anak TV Ambassador because ang mga audience natin getting younger and younger. So naisip natin, it's about time since napaka-challenging ng digital media. Matapos ang 3 taong pagkakaantala ng Anak TV Awards dahil sa pandemya, ngayong taon ay nagbabalik ito upang piliin ang mga programa at TV networks na kwalipikadong bigyan ng Anak TV Seal dahil pagiging family at child-oriented. Pinag-usapan din sa pulong ngayong araw ang mechanics kung paano pipiliin ng mga hurado ang mga well-screen na mga palabas o content ng iba't ibang mga kasaling TV network sa bansa. 2 kategorya ang bibigyan ng Anak TV Seal. Ito ang mga palabas sa telebisyon at social media content. Ayon kay Anak TV President Elvira Yapgo, kasama sa mga magiging hurado ang mga napiling representative ng iba't ibang TV network tulad ng People's Television, Knowledge Channel, UNTV News and Rescue, IBC 13 at marami pang iba na sasala sa mga ipinasang palabas o content ng mga TV network. Ang mga magulang will be aware na marami pa palang network na may magagandang halimbawa, may magagandang program. Hindi lang sila mag-i-stick sa isa o dalawa. What we do is to introduce them na mayroon pa ibang network na pwede ninyo tignan. Ayon pa kay Go, kailangan ang magiging content ng mga TV network at social media ay walang vulgar words at violence, kundi puro kagandahang loob at puno ng pagmamahal sa kapwa at pamilya. Ang Pilipino loves the family. Napaka-importante ang relations ng magulang tsaka sa anak. Inilunsad din ang Sine Bata Video Festival kung saan may papamalas na mga bata ang kani-kanilang talento. Samantala, napili din bilang kauna-unahang Anak TV Youth Ambassador sina Ira Mariano at Joshua Junicio, nakakatawan sa UNTV News and Rescue bilang isang public service channel. Naka-instill kasi sa atin dito, syempre sa UNTV na ituturo sa atin ni Kuya Daniel, yung mga mabubuting gawa, yung influence ng good works. Very important sa akin na makapagbahagi sa mga kabataan, especially ng mga makabuluhan ng mga aral, ganyan, at saka syempre be a role model sa kanila. Syempre masaya po na maging part ulit ng Anak TV din at to represent UNTV din. It's a big responsibility na i-uphold natin lahat ng mga aral na itinuturo natin dito sa UNTV, na pati sa mga kabataan maging sensitive din tayo. We have to strive to make content na talagang akma kahit sa anong edad. Magsisimula naman ang official Anak TV online voting sa October 1 hanggang 15 para sa unang kategorya at November 1 to 15 para sa second category. Sa December naman idaraos ang awarding ceremony. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Natin, nagmamadali na si Alex. Hinggil po ito sa usapin sa South Korea, no? Yung weight check sa airport ng isang airline company doon. Sabi, may point naman sila, yung South Korea, dahil may weight limits talaga sa airplane. Paano nga naman kung sakto lang ang carry-on baggage mo, tas yung passenger katumbas ng halos 2 tao ang bigat? Yun ang sabi niya. Ito naman, tungkol naman sa UNTV Volleyball League, ayon po kay Florence Devas. UVL the best volleyball fan, woohoo! Replaying last game ng Thursday po sa first and second game. Nakakadalawang panalo ng AFP. Shoutout na tayo kagad kay Jorik Blogger, Riyadh Boys, si Donnie Kimson, si Cray Tim. Gayon din po kila Mark Joshua Tagle, Pierce Lawrence Maglantay at Teresita Nilio. At bago po tayo magtapos, nais po nating magpasalamat sa ating pong mga kasangbahay dahil sa na-hit na po natin ang 3.5 million subscribers sa ating UNTV News and Rescue YouTube channel. Salamat po sa Diyos, ha? Kaya po sa atin po mga kausisero na hindi pa po nakakapag-subscribe, i-hit nyo na po ang subscribe button. At maraming salamat sa Diyos, mga kasangbahay. At para maging official kang kausiserong Pinoy, dapat nakasubscribe ka para makapag-comment ka doon. Kasi kapag hindi ka nakapag-subscribe, di ka makakapag-comment. Yan po yun. Kaya salamat po ng marami. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo 2:1 na nagsasabi,
Kaya't dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo'y matangay, napapalayo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gandang gabi po at happy weekend.